Diyan ka na pala. Okay ka lang ba? Eto, ayos lang. Parang habang tumatagal, unti-unti, nawawala ang mga mahal ko sa buhay. Ma, Kagaya ng ate mo, ang bait-bait niya. Pero nawala din siya. Kuya Abner mo, wala na, namatay na lang siya bigla ng ganun. Walang paalam sa atin. Tapos yung kuya mo, grabe adik na Kuya Jason mo, hirap na hirap na ako. Buti naman akong tao, pero ang hirap. ako na ang tutupad ng mga pangarap na hindi natupad nila Ate Jessa, Kuya Abner, tsaka si Kuya Jason. Gagawin ko yun para sa'yo. Para sa pamilya natin, ha? Kami na lang ni Papa mo. Tatakot ako mawala ka din sa akin. Ang hirap huwag nawawalan. Ang hirap sobra. Alang-alang sa pamilya at mga magulang, pinagsumikapan ni Mary Joy na mag-aral ng mabuti. Hindi naman siya nabigo, lalo't madalas nakasama siya sa mga nangunguna sa klase. Bagay na nagbibigay ligaya at pag-asa sa kanyang mga magulang. Hanggang isang araw noong 2017, isang malagim na balita ang yumanig kay Mary Joy. Nagtataka po kami kasi alas 6 na po ng gabi, wala pa rin po si Papa. Ang nakakapagtaka po noon ay si kuya ko po pagkarating po nila ng bahay, siya na po yung nagdadrive ng motor. Tapos yung si kuya ko po, yung aura po niya is parang naging normal po. Parang bumalik siya sa dating matino po siya. Naging maayos po yung pakikipag-usap po niya bigla. Nalunod daw po si Papa, hindi po daw po nila alam na malalim daw po yun. Tapos humihingi po sila ng tulong, wala daw pong humihingi ng tulong dahil high tide na daw po. Namatay ang ama ni Mary Joy. Ang taong kanyang sandigan at karamay sa bawat oras, ngayoy wala na. Nung una po na sinabing nalunod po si Papa, parang dumilim po yung paningin ko po na lahat, parang nawala lahat ng pagsisikap ko po sa pag-aaral dahil very supportive nga po si Papa. Tapos nung nahihirapan ulit po kaming bumangon, napakalungkot po. Tila mabilis na inagos ng tubig ang mga pangarap at pag-asa ni Mary Joy. Napunta po lahat sa amin ng pagsubok na parang bakit sa amin pa, parang napatanong po ako na wala na yung magpapabide ng pangailangan namin po sa pamilya, wala na po yung magsusuporta po sa akin sa pag-aaral ko po. Dahil wala na ang ama na taga-disiplina, lumala sa pagkalulong sa droga ang Kuya Jason ni Mary Joy. Tumindi ang mga kaguluhan na nangyayari sa loob ng kanilang tahanan. Kung kaya naman, para po makapagpatuloy po ako sa pag-aaral at saka makaiwas din po sa kapatid ko kasi po baka sirain po kasi niya yung mga gamit ko po, tsaka wala din pong kuryente sa bahay, para makapagpatuloy po ako din po ako sa kamag-anak po nila mama, sa lola ko po, tas sa dalawang pamilya po na apo ni lola. natutong tumindig sa kanyang sariling mga paa si Mary Joy. Pumasok siya bilang katulong para lamang makapag-aral. Kailangan ko pong kumilos para mabuhay, kailangan kong mag-isip ng makakatulong sa magulang ko, kailangan kong sundin yung utos ng mga tinitirhan ko kasi kumakain ako sa kanila. Ang naging nakatatak sa utak ko is nakikitira ako, kaya hindi ako pwedeng mapagod, hindi ako pwedeng sumuko. Ang mga karanasang ito ay lalo pang nagpatibay sa kalooban ni Mary Joy na magpatuloy. Sa bawat pamilyang natirhan ko din pa, parang sinasabi din po ni Lord na walang perpektong pamilya. Ang kailangan lamang ay pananampalataya at pagtutulungan ng bawat pamilya. Doon po na ituro na what if kompleto kami? Wala palang perfect na laging masaya. May mga pagsubok bawat pamilya. Ang kailangan lang ay si Lord para magkaroon ng kaayusan at kapayapaan sa bawat pamilya po. At hindi din po pala lahat ng marami nagtutulungan. Kahit po pala mayaman yung isang pamilya o malaki yung bahay,
hindi mo pala masasabi na kontento na sila doon, masaya na sila doon. Ang kailangan pala is mayroon si Lord sa bawat pamilya na nagbibigay ng kaayusan at kapayapaan sa kanila. Hanggang isang pastor ang nagbukas ng kanilang tahanan para kay Mary Joy. Itinuring nila si Mary Joy na parang anak at sinuportahan sa mga pangangailangan. Sa tahanan nito nabuksan ang isipan ni Mary Joy sa mga turo ng Panginoon na ipakilala kay Mary Joy si Kristo. Unti-unti ko pong naiintindihan at nagkakaroon ng pangunawa sa mga salita ng Diyos. Doon ko na po mismong tinanggap sa buhay ko si Lord po. At siya na po yung naging kontrol sa buhay ko na doon ko po naintindihan na lahat pala ng pagsubok ay may dahilan. At ang kailangan lang magtiwala at maging matatag sa tulong ng Diyos. Sa paghakbang ni Mary Joy sa bagong buhay kasama si Kristo, nabago rin ang kanyang pananaw sa buhay sa kabila ng maraming mga trahedya na kanyang kinaharap. Kahit man nawalan ako ng isang ama, ng kapatid, kapag may Lord sa aking buhay, siya ang magsisilbing kapatid, maaring kaibigan at maaring maging ama ko na siyang gumagabay sa bawat desisyon ko sa buhay. Siya ang nagbibigay ng lakas kahit sa panahon na nanghihina na po ako. At sa panahon na parang ayaw ko nang mabuhay, nandyan siya para bigyan niya ako ng pag-asa na walang sino man ang makakapagbigay nito kundi siya lamang. Good day mga kapuso. Today, we will continue discussing the life testimony of Mary Joy. Sabi nga nila, it comes in threes. At nakita natin yon sa kwento ng pamilya ni Mary Joy. 3 sa miyembro ng pamilya nila ang magkakasunod na namatay. Ang nakakalungkot pa sa kwento ni Mary Joy, tragic ang pagkamatay ng 2 niyang kapatid at ng kanyang tatay. Ang isang nakatawag pansin sa akin sa storya ni Mary Joy ay yung magkaibang epekto ng trahedya sa kanya at sa kanyang Kuya Jason. Yes, napansin ko rin yun, no? To further talk about it, we have invited again si Mary Joy here to join us in the studio. Welcome back, Mary Joy. Hi, Mary Joy. Tanungin na kita, Mary Joy, umpisahan na natin. Sa tingin mo ba yung pagbibisyo ng Kuya Jason mo, effect yun ng tragedies na nangyari sa mga kapatid mo? Sa naging sitwasyon po ni Kuya ay may part din ng nangyari sa family po namin. May part po siguro na coping mechanism po niya or hindi niya matanggap na bakit nangyari sa family namin na sa dinami-dami ng pamilya yung pamilya pa po namin yung sunod-sunod pong may namatay po. Kasi nangyari yun pagkamatay nung kuya mo na isa, di ba? That's when it started, right? Ano ba yung ugali niya bago siya nagkabisyo? Bago po siya magkabisyo, nagigitara po siya, tapos marunong din po siyang gumawa ng sasakyan kasi po yung father po namin is mekaniko po. Oh, and how was his treatment towards you? Ang mabait po siya. Mabait naman po si Kuya po, tapos tinuturuan niya pa ako maggitara po. Sumasama din po siya dati po sa kaibigan niyang Christian po. Oh, so talagang ang laki nung difference pala talaga nung nag-start na yung drugs. Out of his normal character. Right. So hanggang ngayon ba rin ba na hindi nyo talaga nalaman yung dahilan o yung rason kung bakit siya nabaril? Parang it's a quiet secret. Hindi na po namin inalam, kumbaga, sinurrender na po namin kay Lord para sa kapayapaan na rin po ng pamilya po namin. Okay. Oo nga, tas unfortunately nga, no, after your brother died, maybe just a few years, sumunod naman yung papa mo at unfortunately, nalunod siya. Anong nangyari doon? Paano na punta na nalunod siya? That time po kasi is 6:00 po ng gabi po, makikikain po sana ako kasi nakikitara na po ako that time sa ibang bahay. Parang minsan pwede pa ako pumunta sa bahay po namin para makikain, ganun po. Oo. Bali 6 p.m. na po dapat siya umuwi kasi wala pa po siya hanggang sa 6:30. Narinig na po namin yung tunog ng tricycle ni Papa pero iba na po yung nagda-drive kundi yung mga barkada na ni Kuya na kasama po nila. Ano daw nangyari? Paano nalunod si Daddy? Pumunta po sila sa quarry po, kumbaga kinukuhanan po ng mga buhangin, ginagawa sa mga bahay-bahay po. Iba po yung napuntahan nila na hindi po paliguan, kundi kuhanan ng mga buhangin po. Dapat maliligo sila. Opo. Instead, napunta sila sa quarry. Opo.
That's so devastating, no? But paano nyo hinarap to ng nanay nyo pareho? Lalo na ikaw, ang bata mo pa noon. How old were you nung namatay yung daddy mo? Grade 11 po ako nun siguro po. 17, 18 po. Oo. So paano nyo to pinagtulungan o hinarap ng nanay mo? Hindi mo ba naisip, Lord, bakit naman? Kinwestiyon mo ba si Lord? Na Meron ba parang itong may pakikabas katapusan? sa amin? Oo Parang nga. bigla pong nandilim po yung paningin ko po nun. Tapos siya po kasi yung provider ng family po. Kaya una po nawalan po kami ng, yun nga po, parang sandigan sa nagbibigay po ng pangangailangan namin. Unti-unti po, sinubukan po namin mag-business po ni Mama. Kumbaga, unti-unti nag-move on po kami, tinutulungan po namin yung isa't isa na magnegosyo. Tapos ako din po, nagbebenta po ako sa mga kaklase at mga teachers ko po. Anong binibenta mo? Yung mga matatamis po na tagpiso po. Oh, okay. Para may dessert sa school. Yung mga ganun. You know, it amazes me how a young person like Mary Joy can cope with devastating situations like that. Lalo na one after another, just like an adult can be sustained, no? Hindi pa tayo tapos, marami pa tayong tanong sa kanya sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Maghihintay pa rin ako, Lord. I'm Nolo Lopez. I'm Jasmine, and this is my story. Tugon is now available on USB flash drive with a downloadable discussion guide. Watch and engage in meaningful conversations with your family and friends. Donate 1,000 pesos to CBN Asia and receive 2 bonus Tanikala telemovies, Kampihan, and Senior Moment with free discussion guides. Your support helps produce more Tanikala telemovies, inspiring programs, music, and online content that transform lives. Become a CBN Asia partner today. Sumaghari sa bahagari, magpupuri kay Jesus palagi. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are 2 ways to send your donation after you log in. Simply tap Send, then tap Send via QR. Scan the QR code, enter the amount of your donation, click Next, then tap Pay. Or you can tap the bills icon, then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. We are back here on the 700 Club Asia at kasama pa rin natin, syempre, si Mary Joy. Mary Joy, sabi mo nakitira ka sa iba't ibang pamilya. Ilan ba tong iba't ibang pamilya na to na tinirhan mo? Ang tinirhan ko pong mga pamilya po, 11 na pamilya po sa loob lang po ng barangay po namin. Grabe, it literally takes a village. Parang siya nagka-campaign. Correct. Grabe. So, in all of those 11 families, now, what was the most na pinaka-challenging para sa iyo na experience mo doon sa mga panahon nakikitira ka sa mga pamilya? Yung tumatak po kasi sa isipan ko habang nakikitira po ako sa iba't ibang pamilya na bawal po akong mapagod, kailangan po kumilos ako ng may pagkukusa kahit na minsan napapagod na po ko or may naririnig ka man, marinig mo, ilabas mo na lang sa kabila. Oh, wow. Bawal kang mapagod, bawal kang maging malungkot. Kailangan lagi mong ipakitang matapang at matatag. Bawal rin ma-discourage. Oo, bawal. Parang sobra-sobra na, di ba? Pero kasi, demanded ba yon na magtrabaho ka sa bahay? O kusa mo yon kasi to show na kahit papano as gratitude? Opo, parang ginagawa ko na rin po yun bilang tulong din po sa pagtanggap po nila sa... Okay, kumbaga hindi naman demanded na, tumulong ka kasi
Wala, hindi naman ganon. Opo. Okay. Tsaka umabot din pala, Brother Peter, kasi umabot sa point nakitira si Mary Joy sa pastor eh. Paano mo nakilala si pastor at paano ka humantong sa pinatira kanila sa kanila? Nagsimula po ito sa nakitira po ako sa kaklase ko po na kapitbahay po nila. Tapos na-invite po nila ako sa church hanggang sa parang kailangan ko na po ulit lumipat kasi marami pong magkakapatid yung mga kaklase ko pong tinitirhan ko. Marami po sila sa bahay nila kaya lumipat po ako kila pastor. Na sila na nagsabi, sige dito ka na lang. Kita mo yung kindness nila, no? Even if napakarami sila sa bahay, still they invited you, no? So, ano naman ang naging trato nila sa iyo? Nagbago ba ang buhay mo nung nakikitira ka sa kanila? Kila pastor po nung nag-start na po akong makitira doon parang nagkaroon po ulit ako ng father figure. Very supportive po siya sa studies ko tsaka sa mga awards na natatanggap ko po. Parang nabigyang buhay ulit yung pagiging makatangian ng father ko po. Parang ganun po. Sinabi mo very supportive. Anong ibig sabihin nun? Yung ina-affirm ka niya, ina-encourage ka niya? Wow. Nagpupunta din ba sa school para for the award ceremonies? Malayo po kasi, malayo po yung school po namin sa lugar po nila. Tapos medyo nahirapan na po siya maglakad. Okay. Pero supportive kasi parang sinusuportahan niya yung pag-aaral mo. Tapos nag-ano din po siya ng mga anong kailangan mong mga papel, mga ganun po. Galing naman. And Mary Joy, habang nakatira ka doon kina pastor, no, kamusta naman yung communication mo sa nanay mo at sa kuya mo habang doon ka nakatira? Parang mas napanatag na din po kasi ako. Tapos pumupunta rin naman po parang malayo na po yun sa bahay namin. Parang hindi po ako pupunta ni kuya para kulitin, parang ganun po. Para makalayo kay kuya din. Kumbaga, mas naging peaceful kasi hindi nangunguli. Pero kamusta yung communication mo sa nanay mo? Pinupuntahan naman po niya ako para bigyan po ng allowance po, ganun. Andun pa rin po yung support po niya. Ang galing. At nangyari ulit yung hindi inaasahan, namatay si pastor. Ano ang naging impact nito sa iyo? Kasi sabi mo, nagkaroon ka ng encouragement that because meron na naman father figure sa buhay mo, no? Bumalik ba yung mga past traumas mo? May part po na nung namatay na si pastor after 4 months na parang naging father figure ko po siya. Nagkaroon na naman po ako ng past traumas ko na bakit yung mga minamahal ko o nagmamahal sa akin, bakit iniiwan, bakit sa dinami-dami ng tao, bakit ako na naman yung naiwan? Kung kailan napamahal na ako at napamahal na rin sila, parang ganun po. So, did you blame God? May part lang po na tinatanong ko, may mga katanungan. Parang ayaw mo na hindi ka galit ka, Lord, pero bakit naman? Oo, kasi sunod-sunod na, no? Parang, I can't imagine. Lord, what's next? Ayoko na malaman. Oo. And before those tragedies happen, no? Before namatay ang ate, ang kuya, at before namatay si papa at si pastor, no? In your family, did you feel na, I have a perfect family sa kabila ng simpleng buhay ninyo? Sa pamilya po namin, sa kabila ng pagsubok, naranasan ko po yung kahit mahirap po kami, andun po yung love, tsaka peace po na yung na ibibigay ng magulang po namin. Tsaka kontento po kami kung anong mayroon, nagtutulungan po kami at sabay-sabay po kaming kakain. Simpleng bagay pero mas mararamdaman mong masaya kayo at kontento po. So Mary Joy, dahil ang dami mong opportunities to live with iba't ibang families, no? Habang nakikitira ka sa iba't ibang pamilya, nabanggit mo sa kwento mo na you realize walang perpektong pamilya. At sabi mo pa, naintindihan mo na kung bakit nangyari yung mga tragedies sa family mo. So how did God change yung perspective mo, yung perspektibo mo about families? Yung perspective ko po kasi nung una, siguro pag kompleto masaya, yun po. Siguro number 1 na aral na tinuro ni Lord po sa akin kasi iba-iba pong pamilya. May mayaman, may sakto, may marami sila, may mga ganun po na bawat pamilya po pala may mga pagsubok. Ang kailangan lang po na pundasyon sa isang pamilya is si Lord na siya ang magbibigay ng pagkakaisa ng isang pamilya. Si Lord lang ang magbibigay ng
kaayusan sa isang pamilya at pagmamahalan po. Ang galing. Because you can count with your fingers who will have that kind of experience na you'll get to live with 11 families, di ba? At certain times in your life. Napaka-unique yung experience mo kasi eh. So, kaya nga, yung learning mo is, unique din. Yeah, did that give you a greater appreciation of what a family is like, seeing different families? Ang nagkaroon po ako ng, habang tumatanda po ako, mas lalong humaba yung pangunawa ko na bawat tao may kwento, kaya kailangan matuto kang umunawa, na huwag agad manghuhusga, na pahalagahan mo yung mga taong nasa tabi mo. Amen. Amen. That is the gift behind living with 11 families. Tama, I love that. You know, our families are the building blocks of society. If families are destroyed, the whole nation is destroyed. That's why Jesus Christ came, not only to redeem you and me, but also our families and all the families of the earth. Do you love your family? Do you want to see your loved ones saved? The Lord loves them too, and He wants to save each and every one of them. But it needs to begin, it needs to start with you. You right now who are watching. The Lord sees your heart. He knows your family. He knows exactly what you're going through. And if you want to receive Jesus in your life, and so you become now the showcase to the rest of your family, then pray this prayer with us. Just say, Dear Jesus, thank you for loving me. Thank you that even before I was born, there was a plan for my life. There was a purpose that God had ordained for my life. And though now I understand why I went through so many trials, so many difficult situations, so many times that I felt so overwhelmed and questioned your presence and questioned even your love towards me. Now I know your unconditional love. Now I know that you have a good plan for my life. So right now, Lord, I surrender to you. I confess all of my sins, and I invite you now to be my Lord and Savior. Be the God that will journey with me. Be the God that will bring healing to my life and to my entire family. Thank you for loving me. Thank you for saving me. This is my prayer in the name of Jesus. Amen and amen. And Lord, right now we just want to pray for all the families represented. Lord God, we thank you that family is your idea. Lord, we thank you that nothing is impossible with you. And right now we want to pray for those families who are going through hardships. Maybe there's relational conflicts in the family and it has broken families apart. Lord, thank you that healing comes from you. We pray, God, that your spirit of forgiveness will reign in the hearts of families right now, God, that parents will learn to forgive their children, children will learn to forgive their parents, and that there will be humility, Lord God, in each family right now. Lord, we thank you that because of what you have done on the cross, because we have been forgiven through Jesus Christ, we can forgive our family members who have hurt us the most. Lord, I just speak a new beginning for every family right now. Marriages that have been broken, Lord, I speak a new beginning for marriages right now. Parent-children relationships that have been strained, Lord, I just speak new beginning for relationships in the family right now in Jesus' name. Lord, thank you for the healing. Lord, thank you that nothing is impossible with you. You are the God who restores, and you are love yourself. And because of that, we can have an unlimited source of love to give for our family members. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you so much, Mary Joy, for joining us today. Magbabalik po ang The 700 Club Asia pagkatapos ng ilang paalala.
Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapagligtas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24/7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Magdodonate ako sa CBN Asia. Oo, bait naman. Sige. Type mo cbnasia.org/give. cbnasia.org/give. Yan. Okay pa. Kaya mo na yan. Madali na yan. Ikaw na. Tulungan niyo po. Ang dami pong itatype eh. Tapos 4 lang ang daliri ko. Tapos ang dami pang hihinging details. Iba na eh. Ay, iba na! Iba na po. Icons na Opo. Nagbago na yan ang nila Kaya ko na po to. Sige. Excuse kero to. Ako na po dito. Relax na po yan. Yan. Pagkatapos ko, kaya Rodel, ikaw naman po mag-donate ha. Ikaw nga po, 5 daliri mo, di ka nagdo-donate eh. Anong hindi? Kaka-donate ko lang sa cellphone. Sobrang dali na pala. Ano pa hinihintay natin? Donate na! Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app. Family is God's idea. He created the physical family as a means to introduce us into His family. But there is a war being waged over marriage and family, and it is a spiritual war. And to be victorious, we have got to strive and press forward every inch in this spiritual battle. As we have seen in the life of Mary Joy, wala pong perpektong pamilya. Gaya din ng sinabi niya sa 11 families na nakita niya, wala ding perpekto. But you know what? Because of what Jesus Christ has done on the cross, it's God's way of placing us into His family. And we can have the confidence that though our physical families may not be perfect, because of God, we can thrive and we can have healthy families because of Jesus Christ. Amen. We strive and wrestle it out, not physically with our fellow humans, but spiritually with the powers of darkness. The Apostle Paul wrote, "For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly places." When we have fully understood and experienced how it is to be part of God's family, that is when we can effectively fight for our earthly family. If you'd like to see more inspiring stories, consider partnering with us or sending us a message on our Facebook Messenger, the 700 Club Asia. You can call the number on your screen or scan the QR code. May God bless you and keep you. May He make His face shine upon you and give you His peace. Kaya hindi po namin siya kayang kontrolin po. Minsan po, pag kakain po kami sabay-sabay, binubuhusan niya po si mama ng tubig. May iba-ibang pumapasok sa isip po niya. Bakit ganito umasta ang kapatid ni Mary Joy na si Jason sa kanilang pamilya? Hanggang kailan ito tatagal? Dito lang sa The 700 Club Asia sa pagpapatuloy ng kanyang kwento. Huwebes alas 12 ng hating gabi sa GMA.